Hello sa inyong lahat. Share ko lang yung nangyari sa amin dito sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Arya ang pangalan ko, Sir Neb. Noong pandemic ay nawala yung restaurant na pinapasukan ko. Almost 2 years din akong nawala ng trabaho nun. Hindi rin kasi ako nakapagtapos, kaya mahirap maghanap ng trabaho na may maayos na pasahod. Nang mag-open ng job fair dito sa amin, natanggap ako bilang isang sales lady sa isang mall. Sobrang saya ko nun. Branded pa yung mga damit na binibenta namin. Madalas na mga customer namin ay mga batang anak ng mayayaman na pamilya. Noong halos 1 year na ako doon, nangyari itong kwento ko. May bago raw na manikin na ilalagay doon sa women's section. Mataas pa sa akin yung manikin. Nakapamewang siya na parang model. Ewan ko ba, marami namang manikin doon sa pwesto namin. Pero yung bagong manikin sobrang creepy. Yung mata niya kasi hindi tulad nung iba na pintura lang. Yung mata ng bagong manikin sobrang realistic. Ayoko ngang titigan siya ng sobrang tagal kasi alam ko na matatakot lang ako pag uwi. Sa daan pa uwi sa amin, sobrang dilim sa gabi at maglalakad lang ako kasi wala nang tricycle o pedicab na namamasada kapag umuwi ako. Isang hapon, nilapitan ako ng manager namin. Tinanong niya kung ginalaw ko raw ba yung manikin kasi wala na ito sa dati niyang pwesto. Tapos yung damit nito, halos mahubad na sa katawan. Sabi ko hindi. Kako hindi nga ako lumalapit dun kasi natatakot ako sa realistic niyang mata. Tinanong na raw kasi ni manager yung iba pa naming kasama at wala raw sa mga ito ang gumalaw sa manikin. Before lunch ang madalas na patay na oras namin sa trabaho. Halos walang pumapasok sa store kaya inaantok ako ng mga ganyang oras. Isang beses papikit na ako nung makita ko na nakatingin sa akin yung manikin. Yung ulo niya nasa direksyon ko na hindi pwede kasi dapat nakatutok yung mukha niya sa labas kung saan makikita siya ng mga customer na papasok. Sir Neb, napatayo ako sa inuupuan ko. Nung tignan ko ulit, nakatingin na siya sa labas. Grabe yung kaba ng dibdib ko nung time na yon. Sabi ko nga sa kaibigan ko na napagkwentuhan ko, talagang nahulog yung puso ko sa sobrang pagkabigla nung makita ko yun. Pero ang pinakamatinding nangyari siguro ay nung customer na bata na mismo ang nakakita nito. May mag-ina na pumasok sa store. Doon sila sa women's section dumiretso. Siguro na busy yung nanay sa pamimili ng damit kaya naiwan niya yung anak niya malapit doon sa manikin. Sir Neb, bigla na lang namin narinig yung iyak ng bata. Sabi nung bata, lumilingon daw sa kanya yung manikin. Parang mamamatay na sa tindi ng iyak yung bata. Lumabas na lang yung magnanay at nagsorry kasi matatakotin daw talaga yung anak niya. Bago kami magsara nung gabing yon, nagkwentuhan kaming mga empleyado. Sabi ko, dati ko na rin nakita na lumingon nga yung manikin. Nagulat ako kasi yung iba rin pala sa mga katrabaho ko ay may parehong experience. Tapos maya-maya, lumapit yung manager namin. Sir Neb, umamin din siya na siya mismo ay may nakakatakot na experience sa manikin na yon. The next day ay binalik na sa bodega yung manikin. Sabi ng manager namin, ire-report daw niya as damaged yung manikin para mapalitan na. Nakakatakot daw kasi talaga kung hahayaan namin ito sa women's section. Baka may matakot ulit na mga customer. After nga noon, naging normal na ulit kami sa trabaho. Wala na yung nakakatakot na pakiramdam. Ang pagkakaalam ko dati, ang mga aswang ay matatanda. Stereotypical na late Lilia Kantupay ang datingan. Tapos nasa province, mga nasa bukid o bundok. Higit sa lahat ay tuwing gabi o madaling araw sila umaatake. Pero Sir Neb, maling-mali ako. Narito rin pala sila sa Maynila. Pwede silang maging magandang babae o dalagita.
Kaya nilang maminsala kahit may araw pa. At ang pinakamatindi, sa mall pa sila ng bibiktima imbis na sa mga bahay kubo. Bago ko makalimutan, ako nga pala si Sofia. Ang kwentong ito ay personal kong karanasan at hindi lang ito isang beses nangyari, kundi dalawa. Sa dalawang pagbubuntis ko ay pinagtangkaan ng mga aswang ang buhay namin ng mga anak ko. Yung una kong pagbubuntis ay hindi ko agad nalaman na buntis na pala ako. Irregular kasi ang mens ko, kaya hindi ako nag-test kahit na 2 months delayed na ako. Natuwa pa nga ako noon kasi kapag nagkakaroon ako, palaging malala ang dysmenorrhea ko. Halos hindi ako makapasok sa trabaho. So isang araw na nasa grocery ako ng SM, ay isang babae na parang kasing edad ko lang ang paulit-ulit kong nasasalubong. Kung saang aisle ako pumunta, maya-maya naroon na rin siya. Nung magtagal na, nagngingitian na kami kapag nagkakasalubong. Hindi ko naman binigyan ng ibang dahilan yung parati naming pagkakasalubong kasi nasa iisang lugar lang naman kami at malaki talaga yung posibilidad na parati kaming magkita. Sa totoo lang, Sir Neb, hindi mo talaga mapag-iisipan ng masama si ate girl. Maayos kasi yung itsura niya at yayamanin pa nga yung datingan. Nails kung nails pa siya, tapos simple lang yung makeup. Kaso eto na, patapos na akong maggrocery noon, kaya nagpunta na ako sa mga plastic para kumuha ng garbage bag. Iilan lang halos yung tao roon. Nagulat na lang ako kasi hindi ko namalayan na nasa tabi ko na pala si ate. Sobrang lapit niya sa akin at sinisinghot-singhot niya yung leeg ko habang may patirik-tirik pa ng mga mata. Sa sobrang gulat ko ay tinulak ko siya. Natumba siya sa cart niya at napatihaya sa sahig. Sinigawan ko talaga kung anong trip niya habang may hawak akong baygon. I-spray ko sana sa mukha niya. Nagpuntahan yung ibang shopper sa amin at nakiusyoso. Si ate ang bilis nakatakbo at hindi na nahabol ng mga gwardya. Stress na stress ako nung umuwi at kinuwento ko agad sa biyanan ko yung nangyari. Pinatawas agad ako ni mama dahil nag-conclude siya na buntis ako at aswang yung babaeng yun. At tama nga siya, Sir Neb. 2 months na pala akong buntis. Nagpa-check up agad kami at mabuti na lang ay healthy si baby hanggang sa maipanganak. Inalagaan din kasi kami ni mama at lagi siyang may pangontra sa aswang para sa amin. Yung pangalawang pagbubuntis ko naman, nasa 8 months na yung tiyan ko nung mag-decide kami ni mister na mamili na ng mga gamit ni baby. Kasama namin yung biyanan ko at yung nanay ko talaga, pati yung panganay namin na magfo 4 years old na nung time na yon. Sir Neb, ang lawak-lawak ng mall. Kahit humilera kaming 5 sa paglalakad ay may space pa rin para mag-tumbling yung makakasalubong namin. May isang dalagita na nagsiselfone na pasalubong sa amin ang naglakad talaga para makabungguan namin. Halatang halata talaga yung intensyon niya, kaya sumiksik ako sa asawa ko para hindi niya ako mabunggo. Nung malapit na siya sa amin ay sinita siya ng mama ko at sinabihang mag-ingat sa paglalakad. Ngumiti yung dalaga at lumampas na sa amin. Kaso pagkalampas niya, sabay tapik naman niya sa balakang ko. Mabuti na lang nakita ni mama, kaya tinapik din niya sa balakang yung dalagita. Lumingon pa siya sa amin at seryoso ang mukha niya na parang na-offend. Sabi naman ng mama ng mister ko, wala na kayong kahihiyan kahit sa katirikan ng araw na may merwisyo kayo. Ang sama ng tingin sa amin ng dalagita, pero umalis na rin siya. Ang nangyari tuloy, hindi natuloy ang pagsha-shopping namin. Kumain na lang kami at umuwi. Sa online na lang kami namili ng mga baby stuff. Okay naman din ang panganganak ko dahil sabi ko nga ay may mga pangontra kami. Sa ngayon ay 7 years old na yung panganay namin at 3 years old naman si bunso. Kahit ganyan yung edad nila ay may nakaperdible pa rin na kalmen sa kanila. Pangontra sa mga usog at aswang. Mag-ingat po tayo mga kapasta.
Sumasabay na sa modernong panahon ang mga aswang. Narito na sila sa city at nagmumol na rin sila. Nambibiktima kahit katirikan ng araw. Noong unang beses ko na ma-discover ang channel nyo, sabi ko gusto ko ring mag-submit ng kwento. Kaso sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaka-experience ng kahit anong nakakatakot na pangyayari. Ewan ko ba, baka hindi lang talaga ako lapitin ng mga kababalaghan na yan. Pero last year lang Sir Neb, meron na. Kaya eto po, sana mabasa nyo at maisama sa compilation. Ako si Joril, 28 years old. May kalakihan ng kaha ng katawan ko. May karinderya kami sa tabi ng bahay namin at ako lagi yung taga-ubos ng mga tirang ulam sa karinderya. Iniisip ko kasi lagi na sayang naman kung itatapon lang o kaya ibibigay lang sa alaga naming baboy. Kalaunan lumubo ako ng lumubo hanggang sa ganito na nga ako kataba. Hindi ko na lang sasabihin kung ilan ang eksaktong body weight ko. Basta mataba po Sir Neb. Siyempre ang paborito kong place sa mall, food court. Naalala ko nga nung college days, yung ibang mga kaklase ko nagtitipid para makapaglaro ng computer games pagkatapos ng klase. Ako naman nagtitipid para makakain ng kung ano-ano sa food court. Madalas mag-isa lang ako. Mahilig akong mag-obserba ng mga tao sa food court. Parang naging libangan ko na rin. Pang-aliw sa sarili habang ngumunguya ng pagkain. Last year December ata yun. Ang daming tao sa mall. Nasa food court ako. Umorder ng calamares at fries. Sinamahan ko pa ng milk tea. Stress eating ako nun kasi ang daming ginagawa sa trabaho. Sa tabi ng table ko, may magkaibigan na nag-uusap. Dalawang babaeng teenager. Ang seryoso ng pinag-uusapan nila. Tapos tinuturo nila yung table sa kabila na may matandang lalaki na medyo mataba rin. Kumakain ng burger. Hindi ko maintindihan nung una yung pinag-uusapan nila. Tinalasan ko yung tenga ko at kunwari lang na nakafocus ako sa kinakain ko. Sabi nung isa, nakikita niya raw na may nakayakap na maitim na bata doon sa matandang lalaki. Pula yung mata ng bata. Nakangiti raw ito at parang sinasakal yung matanda. Kinilabutan ako nung marinig ko yon. Pero tinititigan ko yung matanda. Wala naman. Sabi ko sa sarili ko, wala akong makikita kasi wala naman akong third eye. Hindi tulad nung dalawa na nasa tabi ko. Narinig ko yung dalawang dalaga. Gusto nilang balaan yung lalaki kasi masamang pangitain daw ang ganoon. Baka mamatay daw bigla yung lalaki. Tumayo yung lalaki. Tapos na siyang kumain. May tungkod siyang gamit habang naglalakad. Pinagmasdan ko lang siya. Tapos nung makalabas na siya sa food court, bigla siyang natumba sa sahig. Nagsigawan yung mga tao. Kahit ako napatayo. Tapos yung dalawang dalaga sa tabi ko, tumakbo papunta doon sa matanda. Lumapit din ako. Ang dami ng tao na nakapalibot dun sa nangingisay na matanda. Dumating yung mga medical team na nagbigay ng first aid. Tapos pinulsuhan nila yung matanda. Umiling yung nagpulso sa kanya. Patay na yung matanda. Habang nilalagay sa stretcher yung katawan niya, bigla kong nakita sa dibdib ng matanda na may maliit na batang itim. Nakaupo siya sa dibdib. Nakangiti. Tapos biglang naglaho. Nagkatinginan kami nung dalaga. Alam kong nakita rin niya yung nakita ko. Habang pauwi ako nung gabing yon, iniisip ko kung paano ko nakita yung maitim na bata. Kasi wala naman akong third eye. Yun ang unang beses na nakakita ako ng ganoon. Dahil sa insidenteng yon, ay binawasan ko na yung mga kinakain ko. Nabalita kasi na heart attack daw yung kinamatay ng matanda. Para sa akin Sir Neb, warning na yon galing sa langit.
Magandang gabi po, Sir Neb. Tawagin niyo po akong Ernest. Magbabahagi lang ako ng isang kwentong katatakutan na may kasama na ring katanungan. Isa po akong construction worker. May karanasan ako sa isang mall na hindi ko na lang papangalanan dahil baka bawal. May magbubukas kasing bagong restaurant doon sa mall at kami yung nakuhang gagawa. First time kong makakapagtrabaho sa mall noon kaya excited pa ako. Sabi kasi sa amin dapat ay bago magbukas yung mall ay naroon na kami at nagsisimula. Siyempre nangunguna ako. Pinapasok naman ako ng guard nung ipakita ko yung ID ko at permit. Sinamahan pa niya ako papunta roon sa site at habang naglalakad ay nakita kong busy na sa paglilinis yung mga janitor nila. Nagmamap sila ng sahig at nagpupunas ng mga salamin ng mga tindahan. May mga maiitim na bakas ng paa at kamay at yun ang nililinis nila. Nagtanong ako doon sa guard kung may nakapasok bang taong grasa kaya ganoon karumi yung sahig. Tumawa lang siya at ang sabi ay wag ko na lang daw yun pansinin. E di hindi ko na nga pinansin. Pagdating sa site ay ako pa lang ang tao roon kaya naghintay na lang ako ng mga kasamahan ko. Nung mga sumunod na araw naging maayos naman yung trabaho. Wala naman akong naramdaman na kakaiba hanggang sa matapos na namin yung restaurant. Mga ilang taon nang lumipas, nakontrata na naman kami na mag-renovate ng isa na namang mall. Ibang mall naman ito doon sa una kong napagtrabahuhan pero kasing sikat din noon. Hindi ko na lang din babanggitin ang pangalan. Ang gagawin naman namin ay yung sa may bandang sinehan nila. As usual dapat ay maaga rin ang pasok. Doon ako nakaramdam ng kakaibang lamig. Sabi ng mga kasamahan ko, baka dahil sa aircon ng sinehan kaya pinagsawalang kibo ko na lang. Pero yun pala ay may kilabot na rin silang nararamdaman. Tapos na yung trabaho namin doon. Nung mapagkwentuhan namin ang mga kakaibang paramdam sa amin. Yung isang kasama ko para daw laging kakapusin ng hininga. Pakiramdam daw niya ay napakasikip ng site kahit na ang luwang noon at iilan naman kaming nagtatrabaho. May isa pang nagsabi na minsan daw ay may nadatnan siyang janitor na naglilinis ng mga bakas ng paa sa dingding. Sabi raw nung janitor, madalas na mangyari ang ganoon sa mall na yon. May mga lumilitaw na bakas ng kamay at paa sa umaga kahit na naglinis naman sila sa gabi. Tuloy ay naalala ko yung karanasan ko noon na tungkol nga sa mga bakas ng kamay at paa. Sir Neb, nalaman ko sa iba ko pang kasamahan na matagal nang nakapagtrabaho sa mga mall na parang pangkaraniwang pangyayari na lang yung mga ganoong may bakas ng paa at kamay kung saan saan. Halos lahat daw ng mall na napagtrabahuhan nila may ganoong senaryo. Wala raw makapagpaliwanag kung bakit may mga nilalang na gumagawa noon sa mga mall. Pero may isang haka-haka raw na noon ko lang narinig. Ipauna ko lang po na hindi ito napatunayan at hinala lang talaga. Ito rin po ang isang dahilan kaya ayoko magbanggit ng pangalan ng mall. Sir Neb, posible raw na yung may-ari ng mga bakas ng kamay at paa ay mga kaluluwa ng mga taong inalay noong tinatayo pa lang ang mga mall. Pamilyar ba kayo dun sa tinatawag na padugo? Yung kapag daw magtatayo ng tulay ay kailangan alayan ng dugo ng bata para ito ay tumibay. Ganon din daw ang ginagawa sa mga mall. Inaalayan din ang dugo ng mga tao. Hindi lang bata, kundi kahit anong edad, basta buhay. Siyempre hindi sila matatahimik dahil namatay sila sa walang kakwenta-kwentang dahilan. Kaya nagmumulto sila. At yun ang ginagawa nila. Nag-iiwan ng mga bakas ng mga kamay nila at paa. Naisip ko nga, ano kaya kung imbis na punasan at lilisin yung mga bakas, ay kunin ang fingerprints ng mga yun at pag-aralan. Matutukoy kaya kung sino sila? Magmamatch kaya sa fingerprints ng mga nawawalang tao? Kung totoo man ang mga hinalang yan, Sir Neb, para sa akin, hindi ako natatakot. Mas mananaig siguro yung awa ko para sa mga biktima.
Sana mahanap nila yung kapayapaan para sa mga kaluluwa nila. Kahit siguro hindi ko nabanggitin ang pangalan ng mall na nasa kwento ko, ay alam na ng mga tagapakinig kung saan ito. Marami na rin kasi akong naririnig at nababasang kwentong kababalaghan sa isang partikular na atraksyon ng mall na ito na may kaugnayan sa pagdiriwang ang pangalan. Teenager na ako nung unang makatapak doon, pero kahit nung mga panahon na yon na medyo nasa hustong pag-iisip na rin naman ako, ay takot na takot ako sa mga bulaklak na may muka roon. Lalo na doon sa puno na may maraming muka. Sino ba kasing nakaisip na lagyan ng mga creepy na muka yung puno na yun? Isa pa sa dahilan kung bakit hindi ako komportable doon sa atraksyon nila na tawagin na lang nating Tinkerbell ay dahil may kakaibang pakiramdam kasi ako roon. Para bang kahit na marami naman talagang mga bata ang naglalaro doon, parang mas marami sa kanila ang naririnig kong boses at halakhakan. Hindi normal. Parang may iba pang nagsasaya na hindi nakabilang sa mundo ng mga tao. Anyways, hindi na lang talaga ako gumagawi roon kapag napapasyal sa mall. Meron akong pamangkin na 3 years old. Minsan ay pinasyal daw siya ni ate roon sa Tinkerbell. Sinakay daw niya yung pamangkin kong si Aiza sa Ferris wheel na maliit. Tapos syempre, tuwang-tuwa yung bata. Kaya paulit-ulit siyang nagpapasakay doon. Hanggang sa nagsawa ay bumaba ito at nagtakbo-takbo na parang may hinahabol. Hinayaan lang ni ate, pero nakasunod naman siya rito. Doon nga sa puno na may mga mukha nagpunta si Aiza. Ikot daw siya ng ikot doon at tawa ng tawa. Parang may tinataguan pa. Tapos ay pabalik naman ang takbo at sigaw pa ng sigaw na parang galak na galak. May isang lalaki raw na lumapit kay ate. Parang daddy rin ng isa sa mga batang naglalaro doon. At ang sabi ay kunin niya raw si Aiza. May nakikipaglaro daw kasi sa bata na hindi nakikita. Noong una ay hindi pa na-convince si ate. Pero nung mapansin nga niya yung ginagawang pagtatago ni Aiza at pagtili-tili, ay tsaka niya ito dali-daling nilapitan at kinarga. Noong papalayo na raw sila, ay nagbabay pa si Aiza sa puno at doon na siya kinilabutan. Habang papauwi sila sakay ng taxi, ay tinatanong ni ate si Aiza kung sino yung binababayan niya sa Tinkerbell. Maayos nang magsalita si Aiza noong 3 years old siya. At ang sabi raw nito, meron daw bata na prinsesa. Kapag tumatakbo raw ito paikot sa puno, ay nag-iiba-iba ang suot nitong damit. Yung taxi driver ay nakikinig pala sa kwentuhan nilang mag-ina, kaya sumabat ito. Ayon daw sa taxi driver, ay may apo ito na napaglaruan ng elemento sa Tinkerbell. Nilagnat daw yung apo nitong 11 years old pagkagaling sa mall. Nagdedeliryo at ang mga kamay ay walang tigil sa kakagalaw na parang nagdidribble at nagsushoot ng bola kahit nakahiga na ito. Nung tawasin ay nalaman nga na may elemento raw na nakikipaglaro dito ng basketball at ayaw pa itong pauwiin. Sabi raw noong apo ng driver ay sa Tinkerbell ito naglalaro ng basketball at sinushoot lang yung bola sa ring. May nakatabi raw itong batang lalaki na nakikipagpataasan sa kanya ng score. Ayon sa albularyo ay hindi raw normal na bata ang nakalaro nito, kundi isang maligno. Tuwang-tuwa raw yung batang maligno at ayaw itong pauwiin. Ang gusto pa raw noong mangyari ay makuha ang kanyang apo para lagi na silang magkalaro. Mabuti na lang nga at naagapan yon at napagaling ang apo noong driver. Pinatawas din ni ate si Aiza kahit hindi naman siya nilagnat pagkagaling nila sa mall. Lumabas sa tawas na may nakipaglaro nga raw na espiritu ng bata kay Aiza. Pero wala naman daw yun masamang intensyon, kaya okay lang si Aiza. Ang kinakatakot ko talaga ay yung kwento ng taxi driver.
Bago pa nga kasi maikwento ni ate ang tungkol doon, ay ramdam ko na mas maraming tao sa Tinkerbell kesa sa nakikita ng mga mata. Parang confirmation lang ng kwento noong driver ang iniisip ko. Pero hindi pala sila invisible dahil nakikipaglaro pa lang talaga at nagpapanggap na mga karaniwang bata. Ngayon may anak na rin ako, Sir Neb, at pinangako ko sa sarili ko na hindi ko siya dadalhin sa mall na yon. Mahirap na. Kadyo ang pangalan ko, Sir Neb. 50 anyos. Nagpatulong lang ako sa anak ko para maisulat itong kwento ko tungkol sa nakita ko noong ang trabaho ko pa ay pagiging utility sa mall. Sa ibang salita, janitor. Ang dami ko nang napasukang trabaho, pero ang pinakamatagal ay ang pagiging janitor. Nagtrabaho ako dati sa mga hotel, paaralan, call center at sa mall. Marami rin akong naranasang kababalaghan na siguro kung may pagkakataon pa ay ikukwento ko sa susunod. Pero ngayon ay gusto ko lang marinig nyo ang nakita ko sa isang basurahan sa mall na pinagtrabahuhan ko. Bale malapit nang matapos ang shift namin. Sarado na yung mall. Kami naman itatapon na lang yung mga naipong basura. Bale ako na lang yung huling magtatapon. Tinutulak ko yung malaking garbage box na naglalaman ng huling basura sa loob. Wala akong ibang kasama. Nag-elevator na ako nun. Halos 3 palapag din kasi yung bababain ko. Nung marating ko na yung ground floor, dumaan pa ako sa may parking lot. Sa likod nun, nandoon yung malaking basurahan na pinaglalagyan namin ng mga basura na kinukolekta tuwing umaga. May ilaw naman sa parting yon ng mall, pero maliit lang na bumbilya. Sumisipol-sipol pa ako habang tinutulak yung basura. Kinarga ko yon at tinabi doon sa hilera ng mga garbage bag. Napansin ko na sa unahan ay may gumagalaw na kung ano. Pilit kong inaaninag ng paningin, pero hindi ko makita kung ano yung gumagalaw. Kung aso ba o baka pusa. Bubugawin ko sana kasi kami na naman yung maglilinis nun kung sakaling ikalat ng mga aso yung basura. Isa pa, ang kinukuha lang ng mga garbage truck yun ngang basurang nakasalansan ng maayos. Dilapitan ko yun. Mga 2 metro pa lang ang layo ko. Alam ko na hindi yun aso. Isa itong tao na nakayuko sa loob noong garbage bag at may hinahanap na kung ano. Naamoy ko yung sarsa ng mga karne at naisip kong siguro yun yung mga basura galing sa mga restaurant. Tinawag ko yung tao na nakayuko. Sinabi ko na bawal yung ginagawa niya. Hindi ako narinig. Inulit ko pa at mas nilakasan ko. Maya-maya, Sir Neb, ay tumayo siya. Humarap sa akin. Naamoy ko yung bibig niya na nakanganga kahit galing sa malayo. Sobrang lansa at baho ng amoy. Parang bulok na hindi ko maintindihan. Umatras ako. Lalaki siya, halos kasing taas ko. Pero mahaba yung buhok niya na mas magulo pa sa pugad ng ibon. Kuminang yung mata niya. Kulay pula, para bang sa pusa. Doon ko na naisip na baka aswang yung nasa harap ko. Narinig ko na yung mga kwento tungkol sa kanila. Hindi ko alam na makakaharap ko pala mismo ang nilalang na sa mga chismis ko lang naririnig. Akala ko yun na yung katapusan ko. Pero napansin ko na kung takot ako, parang takot din sa akin yung aswang na yun. Imbis na sumugod sa akin, ay tumakbo ito palayo at tumalon sa mga bakod. Ang taas nung talon niya. Walang kahirap-hirap na nilampasan niya yung lampas taong bakod. Lutang ako hanggang sa pag-uwi. Ang tanging paliwanag na nasa isip ko ay malamang yung aswang na nakita ko ay klase ng aswang na hindi kumakain ng tao. Wala akong ibang maisip kung bakit hindi niya ako inatake nung gabing yon. Nakaligtas ako. Malamang kung ibang aswang yon ay hindi na ako nakauwi ng buhay.
May ex-boyfriend ako na tawagin na lang nating Jonas na nagtrabaho bilang security guard sa Robinsons. Meron siyang karanasan na nakakapangilabot sa mall at hindi ito isang beses lang na nangyari kundi halos araw-araw daw. Alam naman natin yung kwento ng taong ahas daw sa Robinsons pero hindi tungkol doon ang isishare ko. Tungkol ito sa mga misteryosong bakas ng kamay na nakikita nila tuwing umaga. Sabi ni Jonas tuwing gabi raw kapag sarado na yung mall at sila-sila na lang ng mga gwardyang night shift at ilang janitor na naglilinis pa ang naroon ay nagkakatakutan sila. Ayaw raw talaga nilang mag-isa sa isang lugar lang dahil talagang may mga bata silang naririnig na nagtatawanan at naghahabulan. Yung mga janitor, aalis sila malinis na malinis yung buong mall. Pero pagdating nila sa umaga ay may mga bakas ng kamay o minsan naman ay mga paa ng mga bata ang makikita nila sa kung saan saang bahagi ng mall. Minsan daw ay nakakagalitan ng mga tenant yung mga janitor kasi inaakala na hindi pinupunasan yung mga salamin ng dingding. Pero ang totoo ay gawa talaga yun ng mga batang nakatira sa mall. Nakasanayan na lang daw nga ni Jonas ang mga batang yon at kapag naririnig niya na nagtatakbuhan at naglalaro sa taas ay hindi na lang nila pinapansin. May isang pangyayari daw kasi na isa sa mga kasamahan nilang guard ang pinatulan ang pagpaparamdam noong mga bata at may nangyaring hindi maganda sa kanya. Tawagin na lang nating Albert yung gwardya na yon. Sinamahan daw ni Albert yung dalawang naglilinis sa ikatlong palapag. Tapos habang pababa sila, may narinig silang lagapakan ng mga paa. Paglingon daw nila, wala naman silang nakita. Kaya alam nilang yung mga bata na nga yun. Ang ginawa raw ni Albert ay sinita yung mga bata. Hindi ito yung exact words pero ang sabi raw nito, "Hoy, kapag nagdumi kayo dyan, ibabalot ko kayo sa sako." Tapos inilawan pa raw ni Albert. Yung isa nilang kasamang janitor na tawagin na lang nating Mark ay pinigilan daw agad yung kamay ni Albert na nagfa-flashlight. Binaba niya yung kamay nito at takot na sinabing, "Kuya, hayaan mo na, tara na." Bago nauna na raw ito na bumaba. Nakapatay na raw yung escalator noon kasi syempre nga sarado na. Nahuhuli sa pagbaba si Albert. Tapos nagulat na lang daw yung dalawang janitor nung bigla itong sumigaw. Paglingon daw nila kay Albert ay nakalambitin na ito sa gilid ng escalator at kitang-kita raw na parang may humihila sa mga paa nito para mahulog. Napatakbo na raw yung dalawang janitor para tulungan si Albert. Yung isa ay umakyat uli para hilahin yung mga braso nito at makasampa uli sa mismong escalator. Pero Sir Neb, sobrang bigat daw ni Albert at ang pakiramdam noong janitor ay nakikipag-tug of war siya. Si Mark naman na sumisigaw ng saklolo ay naroon sa bandang ibaba na parang nagre-ready na saluhin si Albert. Sinabihan daw nito si Albert na magdasal tapos siya mismo ay nag-recite ng panalangin. Dahil sa sigawan ay napaakyat si Jonas at dalawa pang gwardya. Saktong pagdating nila ay tsaka tuluyang nahulog si Albert. Mabuti na lang at nasalo nila. Nasaktan silang apat at nagkapasa-pasa pero hindi naman gaanong kaseryoso yung pinsala nila. Si Albert daw may mga pasa sa binti at hita na hugis kamay ng bata. Si Mark ang sabi ay nakita raw nito yung mga dilaw na liwanag nung mga mata noong nag-ilaw si Albert. Pero yung mga katawan daw na nagmamay-ari ng mga mata parang usok lang. Naramdaman daw nito na may gagawing hindi maganda ang mga yon kaya nagmamadaling bumaba. At yun na nga ang nangyari kay Albert, Sir Neb. Kilabot na kilabot talaga ako noon nung ikwento yan ni Jonas. Pinakita pa nga niya yung mga pasa niya sa may hita at puwetan dahil nabugbog sa pagsalo kay Albert. Sinikreto nila yung pangyayaring yon
dahil baka matakot yung mga customer. Magmula raw noon ay hindi na nagpa-duty si Albert ng night shift, kaya natanggal ito sa trabaho. Magandang araw sa inyo. Jessica po ang pangalan ko. Fan na fan ako ng Pinoy Creepypasta, Sir Neb. Ibabahagi ko lang itong experience ko noong nagtatrabaho pa ako sa isang mall dito sa amin. Almost 8 years na rin siguro ang nakakalipas. Tanda ko pa lahat ng nangyari. Paano ba naman isa talaga ito sa hindi ko malilimutang experience. Dati hindi ako naniniwala sa mga multo. Sabi ko sa sarili ko, wala pa naman akong nakikita. So bakit ako maniniwala? Nag-apply ako noon sa isang mall at natanggap naman ako. Cashier sa isang store na nagtitinda ng mga sapatos. Isa yon sa mga unang trabaho ko. Kapag nakakakwentuhan ko yung mga sales lady sa store, kapag medyo madalang ang tao, isa sa lagi nilang nababanggit ay ang tungkol sa madalas na pagkawala ng mga gamit. Sabi nila, ilagay ko raw lagi sa locker ang mga importante kong gamit kasi madalas daw magkawalaan ng mga gamit doon. Akala ko parang pahapyaw niyang sinasabi sa akin na may magnanakaw sa store. Ayaw niya lang sabihin kung sino. Well, isang beses nawalan nga ako ng susi. Sa pagkakaalam ko, pinatong ko yun doon sa itaas ng locker. Saglit lang. Bale, tumalikod lang ako. Tapos pagbalik ko, wala na. Imposible namang manakaw yon ng kung sino kasi walang ibang malapit sa akin. Kinuwento ko yon doon sa kaibigan kong sales lady at sabi niya may kinuha na naman daw si Puti. Nagtaka ako, anong puti? Yun daw ang tawag nila sa multong laging nagpapakita at nagnanakaw ng mga gamit sa kanila. Puti. Sa isip-isip ko, niloloko lang yata ako nito. Puti. Sino namang maniniwala sa ganun? Tinanggap ko na lang sa sarili ko na na-misplace ko lang yung susi, kaya nawala. Napaaga ako ng isang beses. Nalimutan ko na yung dahilan kung bakit. Basta hindi pa bukas yung store ay nandoon na ako. Tinulungan ko pa si Manong Guard na magbukas ng store namin. Dumiretso ako agad doon sa room ng mga employees at nagtago ng mga gamit ko sa locker. Tapos nagbihis na ako. Nakaupo ako sa mahabang bangko na bakal. Inaantok pa ako nun. Naisip ko nga na magkape muna pagkatapos magbihis. Nakaramdam ako bigla ng paglamig ng paligid. Parang may umihip na hangin. Pero imposible yun kasi sarado pati yung mga bintana sa room na yon. Wala namang aircon doon at yung pinto sa labas sarado rin. Tsaka ko lang nakita na may usok na korting tao na lumabas galing doon sa pader. Sir Ned, naglakad siya papunta sa gitna ng kwarto. Tapos pinulot niya yung pantali ng buhok na nasa sahig. Naiwan siguro nung isa sa mga sales lady. Tapos naglakad na siya pabalik doon sa pader at naglaho. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Kaya puti ang tawag nila. Kasi kulay puting usok siya. Pumasok yung guard sa loob. Sabi niya, para raw akong nakakita ng multo. Sabi ko naman, multo nga yung nakita ko. Kulay puti. Tumawa lang siya. Sabi ba naman masasanay din daw ako kapag tumagal ako sa trabaho. Totoo yun, Sir Neb. Nagtagal din naman ako sa trabaho kong yon. At sa katagalan nga ay hindi ko na lang pinapansin si Puti. Natutunan ko rin na lahat ng kinukuha niya hindi na naibabalik pa ulit. Kaya tinatago ko talaga lahat ng gamit ko sa locker. Nito lang 2023, nakabalik ulit ako sa store na yon sa mall. Nandoon pa rin si Manong Guard. At sabi niya, si Puti raw lagi pa rin nagnanakaw ng mga nakakalat na gamit sa store. Natuwa naman ako nung marinig ko yon. Siguro hanggang sa mapalitan yung store o hanggang malugi yung mall, mananatili pa rin doon si Puti.
Kristiyano nga po pala, Sir Neb. Estudyante. Magbabahagi lang ng karanasan ko sa mall na nagbigay ng takot sa akin. Death anniversary yun ng lolo ko sa mother side. 9 years na siyang patay. Natatandaan ko pa nung mamatay siya, halos hindi ko matanggap sa sarili na pwede pala na mawala sa buhay mo ang isang tao. Ang bata ko pa kasi nun. 8 years old data ako. Mapayapang namatay si lolo. Dinalaw siya ni tita nung hapon na yon, tapos nung papakainin na ni tita ng lugaw si lolo, hindi na raw ito humihinga. Bala ko sanang isama sila mama at mga kapatid ko sa pagdalaw sa puntod ni lolo. Kaso busy si mama. Tapos yung mga kapatid ko naman may pasok. Ako lang yung wala. Nagsindi ako ng kandila sa nicho niya. Tapos tumambay ng lampas 1 oras. Kinuwento ko kay lolo yung mga nangyayari sa buhay ko. Tungkol sa girlfriend ko, tungkol sa pag-aaral. Palabas na ako sa sementeryo nung mapansin ko na parang may mga naglalakad sa likod ko. Kapag lumilingon naman ako, walang tao. Ako lang mag-isa. Sabi ko nga baka guni-guni ko lang kasi ang tahimik ng sementeryo. Imbis na umuwi, pumunta muna ako sa mall. May gusto akong bilhin na sikat na novel ng paborito kong author. Halos 2 months ko na rin na pinag-iipunan yon. Tumuloy ako sa bookstore. Kinuha yung novel. Hindi na ako tumingin-tingin pa sa ibang shelf kasi baka matukso pa akong gastusin yung budget ko next month. Matapos yun, lumabas na ako. Naglakad-lakad habang kumakain ng ice cream. May nakasalubong akong middle-aged na babae. Tatabi sana ako para iwasan siya. Pero sinundan niya pa rin ako. Hinawakan niya ako sa balikat. Natakot nga ako. Baka hold up pero kung anong masama ang gagawin sa akin. Ang higpit ng hawak niya. Kaso hindi ko siya maalis sa akin kasi baka masaktan ko siya. Sabi niya, may 3 lalaki raw na sumusunod sa akin. Lumingon ako pero wala naman. Tinitigan ako ng babae sa mata. Ang itim ng mata niya. Sabi niya na kung gusto ko raw makita yung mga sumusunod sa akin, pumasok ako sa banyo at tumingin sa salamin. Kapag nakita ko na raw ang mga sumusunod sa akin, palitan ko yung damit at short na suot ko para hindi ako makilala ng mga sumusunod sa akin. Sir Neb, dumiretso ako sa banyo. Dahan-dahan na humarap sa salamin. May 3 lalaki nga na sumusunod sa akin. Nakasuot sila ng mga damit na pangpatay. Yung mukha nilang lahat mukha ng mga taong wala ng buhay. Noon lang ako natakot ng ganoon sa buong buhay ko. Tumakbo ako palabas. Naghanap ng mga ukay-ukay na damit. Tapos bumili ako ng short at t-shirt na kasya sa akin. Naghanap ako ng ibang banyo. Hindi ako tumingin sa salamin. Tapos tsaka ako nagbihis. Nung lumabas ako, wala na yung mga sumusunod sa akin na lalaki. Gusto ko sanang hanapin ulit yung babae para magpasalamat. Kaso hindi ko na siya nakita pa. Sa palagay ko ay galing sa sementeryo yung mga multo na yon. Kaya dapat talaga hindi tayo pumupunta sa ganoong klaseng mga lugar nang mag-isa lang. Sa tingin ko kasi mahilig sumunod ang mga multo sa mga taong mag-isa lang. Share ko lang po itong naranasan kong hindi ko maipaliwanag na pangyayari sa isang mall na napasyalan namin last year. Malaking mall ito kaya hindi ko na papangalanan. Baka sumabit pa yung channel nyo, Sir Neb. Ako nga pala si Guido at ito ang aking kwento. Driver ako ng isang mayamang pamilya. Noong magpapasko last 2023 ay maagang binigay ng mga amo ko yung sahod ko, yung bonus at yung 13th month. Bukod pa roon ay pinahiram sa akin ni na Sir ang isa sa mga sasakyan nila para daw maipasyal ko yung pamilya ko. Walang pagsidlan yung tuwa ko noon, Sir Neb. Mas excited pa yata ako sa mga anak kong maliliit. Dahil syempre ay maipapasyal ko sila
at mabibili ng mga gusto nila at nakasakay pa kami sa magarang sasakyan. Parang isang araw ay maranasan man lang nila ang buhay ng may kaya. Fast forward, maaga pa lang ay nasa biyahe na kami para makaabot sa pagbubukas ng mall na yon. Ilang beses na akong nakarating doon pero bilang driver ng mga amo ko at hindi bilang namamasyal. First time kong makakalibot doon nakasama ang aking pamilya. Nakapark na kami at medyo may kadiliman yung parking dahil maraming sasakyan. Pero hindi na namin binigyang pansin yon. Safe naman sa mga parking ng mall na yon. Namasyal na kami. Doon na kami nagtanghalian at tuwang-tuwa yung mga bata dahil sa dami ng mga nakikita nila. Masaya rin kami ni Mrs. syempre. Wala namang ibang mahalaga sa amin kundi ang kaligayahan ng mga anak namin. Sa sobrang saya ay nakalimutan pala ni Mrs. yung bag na may laman na gamit ng bunso naming anak na 2 taon. Naroon yung mga diaper niya at damit. Naisip ko na bumili na lang kami ng diaper at wipes. Total nasa mall naman kami. Kaso si Mrs. ayaw. Magsasayang pa raw ako ng pera. May dala naman siya. Sumunod na lang ako. Total ay lagi naman siyang tama. Akala ko nasa compartment sa likod ng bag ng anak namin. Yun pala nasa likod lang ng upuan. Aabutin ko lang sana mula sa labas yung bag. Pero napaisip ako na alamin kung magkano nga ba ang pera na dala ko at ang pera na nasa bangko. Pumasok ako sa kotse at binuksan yung banking app ng cellphone ko. Busy ako sa pagtatype nung may kumatok sa bintana. Lumingon ako at winagayway yung kamay ko para sumenyas na wala akong barya. Kaso katok pa rin ang katok yung lalaki kaya napilitan na akong dumukot ng 5 piso. Binaba ko ng konti yung bintana para iabot yung barya. Pero Sir Neb, pagbaba ng bintana ay wala na yung lalaki. Babaliwalain ko na lang sana nung may maisip ako. Nasa labas pa rin yung lalaki. Pero kapag binababa ang bintana ay wala siya. Dahan-dahan akong lumingon mula sa gilid. Dahan-dahan ding yumuyuko yung lalaki para masilip ako. Nung makita ko yung mukha niya ay normal naman ang itsura nito. Hindi ko magawang ilayo yung tingin ko doon sa lalaki kahit dire-diretso siyang yumuyuko na parang wala siyang buto. Hanggang sa hindi ko na siya nakikita dahil nakadapa na siya sa sahig. Sir Neb, may narinig akong kumalampag sa ilalim ng sasakyan. Napakapit ako sa upuan dahil parang binubuhat yung kotse. Napasigaw na lang ako nung sumulpot sa kabilang side ng kotse yung lalaki. Kinakatok na naman niya yung kabilang bintana. Ngumanga ito at umagos yung dugo sa bibig niya. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob na makalabas ng sasakyan habang sakbit ang bag ng anak ko. Nakita ko pang dumapa muli yung lalaki at gumapang na parang bayawak habang hinahabol ako. Kung hindi ako binusinahan ng isang paparating na sasakyan, hindi ako hihinto sa pagtakbo. Kamuntik na akong mabangga. Paglingon ko roon sa lalaki ay wala na ito. Hindi ko alam kung maligno, multo o aswang yon. Hindi ko na lang kinuwento sa misis ko yung nangyari dahil baka matakot pa sila at masira yung pamamasyal namin. Gabi na nung magpasya kaming umuwi at panay ang dasal ko na sana ay hindi magpakita yung lalaki sa pamilya ko kapag nagpunta kami sa parking. Sa awa naman ng Diyos, Sir Neb, ay hindi na nga yun naulit. At hanggang sa mga sandaling ito ay misteryo pa rin sa akin kung ano ba yung nakita ko. Russell ang pangalan ko, Sir Neb. May sariling business at nakatira mag-isa sa bahay na pagmamay-ari ko. May girlfriend ako. 7 years na kami. Balak naming ikasal sa susunod na taon. Usually sa pamilya namin, ako lagi yung nagiging driver kapag may pupuntahan. Malapit lang yung bahay nila mami sa bahay ko ngayon. Busy na tao si mami, Sir Neb. Meron kasi siyang kainan sa sentro at kapag namamalengke siya ng mga gagamitin sa pagluluto, ako lagi yung driver niya.
Kahit yung mas nakakabata kong mga kapatid, ako rin ang tinatakbuhan kapag may mga importante silang lakad. Hindi naman ako nagrereklamo. Si daddy kasi busy rin sa kanyang office work. Laging gabi na akong umuwi. Ako lang yung laging nandyan kasi yung business ko may mga empleyado naman na nag-aasikaso. One time nasa mall ako nun. Almost closing hours na yon. Nanood kasi ako nun ng movie at namili pa ng sapatos sa suking store. May laro kasi kami the next week kaya sabi ko papalitan ko na yung luma kong basketball shoes. Nagbabayad na ako sa cashier nung makatanggap ako ng text galing kay mami. Rush daw, may pupuntahan siya sa ospital. Medyo kinabahan ako nun kasi it's either isa sa mga kapatid ko yung pupuntahan niya o kaya si daddy. Pero nilinaw naman niya agad na classmate niya raw yun nung high school. Yun yung dadalawin namin. Medyo nakahinga ako ng maluwag nun. Nag-elevator agad ako pababa sa may parking lot. Ako na lang mag-isa nun. Halos wala ng taong kasabay. Kapag ganoon katahimik yung mall, nakakatakot siya. Tumakbo ako sa kotse ko at sumakay na. Sa oras na yon tumawag si mami. Iniikot ko yung kotse habang nakikipag-usap sa kanya. Nasaan na raw ba ako? Bilisan ko raw. Sumasagot lang ako ng oo sa bawat sinasabi niya. Binaba ko yung cellphone at umandar na. Isa sa mga nakakapagtaka na detalye nung gabing yon, wala man lang akong nakitang guard sa parking lot. Usually kasi may mga guard na naglalakad-lakad sa parking lot. Yung iba sumasaludo pa kapag nadadaanan mo sila. Pero Sir Neb, nung gabi na yon, parang naglaho yung mga guard. Palabas na ako nung may nakita akong lalaki na sasalubong sana sa kotse ko. Bumusina ako ng sobrang lakas. Binaba ko yung bintana tapos sinigawan ko yung lalaki na nasa harap ng kotse. Doon ko lang napansin na yung lalaki na yun ay sobrang laki. Para siyang NBA player sa sobrang taas niya. Baka nga mas mataas pa. Sir Neb, ang itim ng balat niya. Wala siyang t-shirt na suot pero may shorts naman. Yung buhok niya kulot-kulot. Yung labi sobrang kapal. Hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko nung oras na yon. Nalito ako na medyo natakot. Naglakad ng dahan-dahan yung lalaki. Hinawakan niya yung hood ng kotse ko. Mahina lang. Tapos umalis na. Bigla na lang siyang nawala matapos maglakad palayo. Yung makina ng kotse ko bigla na lang namatay sa hindi ko maintindihang dahilan. Hindi ko ma-start yung kotse after nun. Para bang nawalan ng buhay yung battery ng kotse. Kahit anong ginawa ko wala talaga. May guard na lumapit. Sabi niya ano raw problema. Pinaliwanag ko sa kanya yung nangyari. Sabi ko bigla na lang namatay yung makina at hindi na umandar. Nung time na yon, alam ko na hindi ko masasamahan si mami. Tinext ko agad siya sa kung anong nangyari. Tinulungan naman ako nung guard. Tinulak namin sa parking space yung kotse para hindi makaabala. Sabi nila balikan ko na lang daw yung kotse kinabukasan. Bago ako umalis, sinabi ko na may mataas na lalaking humawak sa hood ng kotse ko. Nakita ko na lahat sila natakot sa sinabi ko. Engkanto raw yun, sabi nung mga gwardya. Dati raw kasing kakahuyan yung pinatayuan ng mall. At malamang ay hindi umalis yung engkanto na yon after maitayo yung mall. Kaya lagi nila itong nakikita na palakad-lakad sa parking lot sa gabi. Pero hindi naman nananakit. Ang madalas lang na mangyari mga coaching bigla na lang hindi gumagana o kaya mga bumbilya na bigla na lang sumasabog. Kinabukasan bumalik ako sa parking lot na yon kasama yung isang mekaniko para matignan kung anong sira. Nung start ko yung kotse, parang walang nangyari. Umandar ito nang walang aberya. Sabi ng mga guard doon, malamang ay inalis na ng engkanto yung ginawa niya sa kotse ko. Simula noon hindi na ulit ako nagpark sa mall na yon. Marami pa namang ibang mall sa lugar namin.
Magandang gabi po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig dito sa Pinoy Creepypasta. Magbabahagi lang po ako ng kwento na naikwento lang din sa mama ko. Itago natin siya sa pangalang Tita Judy. Kaibigan ni mama si Tita Judy mula sa Zumba class nila. Napagkwentuhan lang nila nung mga kazumba nila ang kani-kanilang horror experiences. Itong kwento ni Tita Judy talaga daw nagpakilabot kay mama dahil pamilyar sa kanya yung origin ng kaluluwa na nagparamdam kay tita. Nangyari po ito sa isang dating sikat na mall. Puntahan daw talaga ito ng mga gustong bumili ng mga dekorasyon sa bahay sa murang halaga. Nagkaroon lang ng issue roon nung may isang sales lady ang natagpuang wala ng buhay sa mall. Ginahasa raw ito at binuhusan ng asido ng security guard na siyang salarin. Napa-research pa nga ako tungkol dyan at talaga namang nakakapangilabot ang mga detalye. Basta ang bottom line, may sales lady na pinatay sa loob mismo ng mall at ang sospek ay isang security guard. Napabalita pa nga raw ito noon, sabi ni mama. Pinaniniwalaan ng ilan na ang krimen na yon ang isa sa mga dahilan kung bakit nalugi yung mall. Pagkatapos nga ng pangyayaring yon ay nanatili namang operating yung mall. Nakalimutan na rin yon. At eto ngang si Tita Judy ay naging suki dahil nga sa mga murang house decors. Isang araw daw habang pumipili siya ng mga figurine ng baboy na idadagdag niya sa koleksyon niya, nilapitan siya ng isang sales lady. Ang ganda-ganda raw ng babae at napakagaling mag-sales talk. Turo pa ng turo ng ibang decor na maganda rin daw na ipares sa baboy na figurine. Pangiti-ngiti lang daw si Tita Judy at panay tango sa sinasabi noong sales lady. Lumalayo raw siya rito at pasimpleng hindi humihinga. Kasi Sir Neb, kahit na napakaganda raw ng babae, grabe naman yung body odor. Gusto na nga raw niyang tumawag ng guard para ipalayo sa kanya yung babae. Kasi nangingilo siya sa amoy nito. Literal na amoy na bubulok na laman. Ang kaso ay iniisip naman ni tita na baka mapahiya yung sales lady at ma-offend. Si tita pa naman daw, sabi ni mama, yung tao na hindi makabasag pinggan. Tipong siya na lang yung mag-a-adjust kesa maka-insulto pa ng tao o makagawa ng eksena. So sa huli ay nagtiis na lang si Tita Judy. May hawak na raw siyang 4 na figurine noon nung makaisip siya ng excuse para mapaalis yung sales lady. Nanghingi raw siya ng basket o cart para mailagay na yung mga napili niya. Nakangiti lang daw ito sa kanya. Tapos ay may tinuro na naman na figurine. Maganda rin daw yon, ganito o ganyan. So sabi ni tita, kukunin din niya yon basta ikuha siya nito ng basket. Pero Sir Neb, hindi pa rin siya pinansin noong sales lady. Napatanga na lang si tita at sa isip daw niya noon, baka bingi ito. Kaya medyo nilakasan niya yung boses niya. May lumapit daw na ibang sales lady sa kanya at nagtanong kung may maitutulong daw ba ito. Tumingin si tita sa bagong dating na sales lady at sinabi na humihingi siya ng basket pero hindi yata siya naririnig noong nag-a-assist sa kanya. Sabi raw ng sales lady ay sino raw ang tinutukoy niya. Kaya tinuro niya yung amoy bulok na sales lady na sige sales talk pa rin kahit hindi na niya ito pinapansin. Natulala lang daw yung bagong sales lady. Tapos ay kinuha nito yung mga figurine na hawak ni Tita Judy. Tapos pinasunod sa kanya. Iniwan na raw nila yung amoy bulok na sales lady na daldal pa rin ng daldal. Nagtaka raw si tita. Lumipat lang sila sa kabilang aisle. At saka siya kinausap doong sales lady na humila sa kanya. Ang sabi raw nito ay wala naman itong nakikitang nag-a-assist sa kanya. Kaya nga raw siya nito nilapitan. Dinescribe daw niya yung itsura noong sales lady na amoy bulok. Pero wala raw ganoong itsura na naka-assign sa section ng mga figurine. Sir Neb, doon daw kinilabutan si Tita Judy dahil naalala niya
yung kwento ng pinatay na sales lady. Binayaran na lang daw niya yung mga napili niyang figurine at umalis na. Hindi na siya bumalik sa mall na yon kahit kailan. Hello Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Itago niyo po ako sa pangalang Hans. Nangyari po ito ilang taon na rin ang nakakaraan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung trauma na binigay nito sa akin. Nag-aaral pa ako noon sa kolehiyo. Half day lang kami sa school noon. Kaya nag-decide kami ng mga kaklase ko na mag-mall muna. Nag-aaral pa lang kami noon at wala naman talagang panggastos. Kaya tamang palamig lang kami sa loob ng mall. Nasa 3rd floor kami noon. Sa lamig ay naiihi ako. Kaya nagpaalam muna ako sa mga kasama ko na magbabanyo. Kaso yung banyo sa floor na yon, maintenance. Kaya umakyat pa ako ng 4th floor. Nung makaihi na ako, naglalakad na ako noon papuntang escalator para balikan yung mga kaklase ko. Nang maagaw yung atensyon ko ng isang lalaki na nakatayo sa railings. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang kinabahan ako habang nakatingin sa kanya. Talagang huminto pa ako sa paglalakad nun. Tinitigan ko siyang mabuti. Naka-stripe siya na t-shirt tapos short na kulay brown. Para siyang balisa na hindi ko maintindihan. Ang ginawa ko, nilagpasan ko na lang siya tapos bumalik na ako sa mga kasama ko. Nag-aya yung isa na bumaba sa 1st floor kasi bibili raw siya ng memory card. Habang nasa escalator kami, bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog. Nagsigawan na yung mga tao. Yung iba nagtakbuhan sa gitna. E di nakiusyoso din kami. Habang tumatakbo kami papunta doon sa kumpulan ng mga tao, nakita ko na naman yung lalaki. Nasa ibaba na rin siya. Naisip ko siguro makikiusyoso rin. Pero Sir Neb, napansin ko na umiiyak siya. As in talagang hagulgol. Kagaya kanina, nilagpasan ko na lang siya. Nung marating namin yung kumpulan, nalaman namin kung ano ang nangyari. May nagpakamatay. Tumalon mula sa taas ng mall. Wala pa yung mga guard nun, kaya nakita namin yung tao. Basag yung mukha niya. Halos mahimatay ako noon Sir Neb. Hindi lang dahil sa senaryong yon, kundi dahil sa kung sino ang lalaking nakahandusay. Kahit hindi mo makilala yung mukha niya dahil sa tinamo niyang pinsala, nakilala ko siya dahil sa suot niya. Stripes na t-shirt at brown na short. Siya yung lalaking nakita ko kanina. Nakakapangilabot kasi nakita ko pa siya bago namin makita yung bangkay niya. Nung dumating yung mga guard, pinaalis na yung mga miron. Sinubukan ko pang ilibot yung tingin ko nun, pero hindi ko na siya nakita ulit. Nag-aya na akong umuwi nun. Feeling ko masusuka ako sa nakita ko. Hanggang ngayon, isa yun sa pinaka nakakatakot na experience ko. After nga nun Sir Neb ay nasundan pa yung mga pagpapakamatay sa mall na yon. 3 pa yata yung sumunod na nagpakamatay. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday, ngayon po yan, August 29, ang isa sa mga narrator natin sa Ambar. Happy birthday kay Sir Vic Enciso. Tapos pinapabati niya rin happy birthday kay Ma'am Itela Garcia. Sana po tama ako nabigkas yan. Muli po, happy birthday kay Sir Vic Enciso at kay Ma'am Itela Garcia. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.